Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Pisces. Lola Baby po nagpapakilala. Okay, ano. So, bibigyan natin ng reading ang zodiac sign na Pisces. Okay, with the water element. Yan ha? Okay. So, yan. Sandali, lalagay ko din yan. Okay. So, nagkaroon po ng tinatawag eclipse nitong August 12. Okay? So, ibig sabihin nito, eclipse in Leo. Saan itong area sa buhay nyo? Okay? Ano ang tatamaan sa inyo? Ibig sabihin yan, meron po ako dito. Ito'y gawa ang kamay ko ha. Yan. Ginagamit ko lang ito, natal chart, para po sa movement ng planets. Okay? So, iba po ang movement ng planets sa astrology at iba ang tinatawag na tarot reading. Okay, tarot cards is more about interpreting the symbol of the cards using what you see in your vision. Okay, vision. Vision. Okay. So, itong nangyaring August 12 eclipse, first eclipse, okay? At iba pa yung second eclipse mangyayari sa 28th of August. Yung first eclipse is tinatawag na eclipse in Leo. O, saan area sa buhay ninyo? Pisces, di ba? So, ibig sabihin, ang tatamaan nito is yung tinatawag na your sixth house. Di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yan. It's about, pag sinabi mong the Pisces, di ba? Ilan ang tinatawag na, ano ninyo, planeta, di ba? Dalawang planeta nyo, the Jupiter and the Neptune, okay? So, it's about your imagination, di ba? It's about your idealism, your pangarap and prinsipyo, di ba? It's about your sacrifice, di ba? Yan. It's about, tinatawag na separating your life. It's like pamamahinga, di ba? Pag-iisang dibdib sa Panginoong Diyos, okay? Tinatawag na raising your vibration, di ba? Yaan. Maaring ito yung tinatawag na romance, di ba? Yaan. So, since ito is tumama sa inyong tinatawag na sixth house, di ba? Ibig sabihin nito, meron itong kinalaman about language, okay? Communication, learning, di ba? Ideas, okay? Yan. Siblings, maaring may kinalaman ito sa siblings, di ba? Yan. So, may kinalaman din dito tinatawag opinions, di ba? Ano pa, your mind, di ba? It's about yung ano itong mga, it's about factual memory. Ano itong mga alam mo, di ba? Na ito is narito na sa iyong isip, di ba? Yan, it's about your thoughts, di ba? Kung kaya nga, ibig sabihin nagmumuni-muni ka since pumasok ang Leo sa tinatawag na your sixth house. Pumasok ang Leo, okay? Sa iyong sixth house, okay? So, ibig sabihin nito, ano yung gusto mong i-unmask, di ba? Yan. Yan, maaring sabihin na natin kung halimbawa may away kayo sa mga kapatid nyo, sa ibang tao, sa asawa nyo, sa trabaho, di ba? May mga disappointments kayo. Ibig sabihin nito, kailangan ito'y i-release, di ba? Sabihin. It's like, wag kang totorpe-torpe, di ba? It's like, wag kang matakot, sabihin ang gusto mong sabihin, di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag na wag mong pag-alinlanganan ang sarili mo, 'di ba? Kung halimbawa hinuhumiliate ka, abay di lumabang ka, 'di ba? Ipaglaban mo kung kung ikaw is tama, 'di ba? Yan. Kumbaga dito, halimbawa tinatawag na gusto ka nilang igupo, gusto ka nilang ibagsak, don't let them, 'di ba? Kaya nga Leo in your sixth house, 'di ba? Huwag kayong tinatawag na, punta na lang ako doon sa isang tabi at ako, no. It's about ipaglaban mo, di ba? Ipakita mo kung sino ka, di ba? Kumbaga dito, huwag kang magsentimento doon sa isang tabi. Magtimpi-timpi, di ba? It's like a self-victimize, di ba? Self-victim. Huwag. Kasi lalo ka nilang ibabagsak, 'di ba?
So, ipakita mo, kaya nga, ibig sabihin nito, your planets is Neptune and Jupiter. Ibig sabihin nito, si Jupiter, gamitin mo, di ba? It's like yung tinatawag, hindi man naman kailangang bugbugin sila sa bunutan, di ba? Gamitin mo ang iyong pananalita, di ba? Yung tinatawag, sorpresahin mo sila, gulatin mo sila, patalbugin mo sila, di ba? Yung it's like tinatawag, huwag mo akong gaganyan-ganyanin, baka hindi mo ko kilala kung sino itong ginaganito mo, di ba? Kung nakakahalata ka, di ba? Kung halimbawa dito sinasabing pinagkakaisahan kanila, abay, di kayo pumaroon, kaya nga Jupiter ang planeta mo, di ba? Hindi yung tinatawag paselbig, bakit niyo ko ginaganito? Di ba? It's like, halimbawa, sabi na natin, yung mga asawa ninyo, bugbog ka na ng binugbog ka na ng binugbog, di ba? Hindi mo naman kailangan siyang bugbugin. Pero, be firm. Ibig sabihin nito, I have enough, di ba? It's like, bahala ka na sa buhay mo. Kasi Neptune is more about rose, anong tawag nila? Rose pink glasses. It's like palaging siguro iniisip mo, magbabago siya, di ba? Yan yung tinatawag na anong tawag doon? May tawag doon Yan, nalimutan ko na. Yan. Kung halimbawa sabihin, naku Pisces, palagi kanyang binubugbog ha. Hayaan mo, magbabago din siya. Hindi magbabago, kaya ka nga may Jupiter. Gamitin mo ang Jupiter mo, di ba? It's like tinatawag, pagtulog siya, ikaw is lumabas ang demonyo sa katawan mo, di ba? Something like that, di ba? Palabasin natin ang demonyo sa katawan mo. Diba? It's more on action. Okay? Example ko lang yon. Okay? It's more on action. Yan. Huwag kang magpakamartir. Yan ha? Yung iisipin mo, magbabago siya. Hindi yan magbabago. Kailangan niya pagulat. Pagulat. Kaya nga Jupiter gulatin mo siya. Diba? Naku, akala mo hindi kita kayang layasan. Lalayasan kita. Diba? Pagulat. Yan ha? Kaya nga Leo okay? In your 6th house. So titingnan natin yung tinatawag na it's about your career, your work, your finance, money, business, investment, politics, OFW, buy and sell, cryptocurrency. Bahala na kayo. It's about your kabuhayan. Status ng iyong kabuhayan. Diba? So ibig sabihin nito, during your pag-iisa, diba? Ano ang gusto mo? Yan ha? Yung tinatawag na career na kung saan hindi ka yung tinatawag hirap, hindi ka pagod, 'di ba? Yan. Gusto mo yung career na tinatawag na mayroong outcome, 'di ba? Magdadala sa success, 'di ba? Yan Yan. It's like during your pananahimik, 'di ba? Gusto mo ng trabaho na kumbaga dito is tinatawag mataas ang salary siguro, 'di ba? Yan. Gusto mo yung tinatawag na trabaho na tinatawag na magdadala sa iyo sa magandang future mo, 'di ba? So you are dreaming, kaya nga ito the Ace of Swords, 'di ba? It's like sabi, gusto ko ang ganitong aking trabaho, ang aking sweldo, ang aking kita sa YouTube, 'di ba? So, maaaring ito yung tinatawag leveling up. Kailangan na sigurong i-level up mo ang iyong tinatawag your mind. Diba? Yan. If you want to open a social media, it's the best time because you have 6 months. Diba? Ang haba ay 6 months. August, September, October, November, December, January, February. Diba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag, abay, isipin mo na. Diba? Yan. Maaaring gusto mong sabihin natin i-upgrade ang iyong social media. Diba? I-upgrade ang iyong tinatawag na way of thinking, way of talking, 'di ba? Baka naman pagod na sila sa social media mo. Kumbaga dito, iyan na rin naman Pisces ang iyong social media. Wala ba namang tinatawag na pagbabago, 'di ba? It's like tinatawag, gulatin mo sila kaya nga nandiyan si Jupiter, 'di ba? It's like, yan, may bago na to. Bago na ang aking tinatawag na effect, 'di ba? Sound effect, 'di ba? Kumbaga dito, whoop, 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 may mga bago, 'di ba? So it's all about pagbabago, 'di ba? Yan. So it's about your dreams, 'di ba? It's about your dreams, 'di ba? So ibig sabihin nito, the Emperor. Kaya nga the Emperor tinatawag na the Leo in your 6th house, 'di ba? Ibig sabihin nito, I am
what I have, what I want, and what I will. Diba? Yan, ano ang gusto mo? Diba? Yan. Gusto ko ng tinatawag career na mabango. Gusto ko ng sweldong mabango. Gusto ko ng tinatawag pagbabago. Diba? It's like social media. Diba? Kumbaga dito para ma-monetize. Diba? What you are capable. Ano ang pwede mong magawa? Okay? It's like, ito ka nga, I am. Diba? I am Pisces, di ba? So, anong gusto mo? It's like tinatawag, hindi ito hanggang pangarap, okay? Hindi panaginip, hindi pantasya lang. Kailangan ito yung tinatawag, what you are manifesting, abay gawin mo na, put it into action. Di ba? Yan, Kaya ito'y the tower, di ba? So, ibig sabihin nitong the tower na ito, it's like about changing your mindset. Diba? Changing. Kaya, naku po, Pisces. Bakit ga? Naku, wala naman bumibili ng aking mga homemade chinelas. Ibig sabihin nito, ay di ibig sabihin niyan, tinatawag, kailangan siguro mag-aral ka, go back to school, di ba? Learn the tinatawag mga makabago, di ba? Yan. O baka naman kailangan mo lang ng tinatawag na ideas from others, di ba? Yan. Ibig sabihin nito, tinatawag relationship, di ba? Siguro kailangan mo lang ng fresh ideas from others, di ba? Fresh learning, di ba? Maybe your language, the way you speak, the way you think, di ba? Kaya nga ito'y the tower, di ba? Ibig sabihin nito, it's like tinatawag, gibain mo na ang the old, okay? Introduce the new, di ba? Tinatawag na, ay maging ano ka naman, it's like tinatawag, palaban, di ba? More modern, di ba? It's like sabihin natin, naku naman yung chinelas mo naman Pisces na ginawa na itinitinda marami nang meron nito, di ba? Kumbaga dito pare-pareho ng ganito. Be more modern, di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag na mag-exceed ka, di ba? It's like tinatawag, pigain mo ang utak mo, pigain mo, di ba? Maging unique ka, more rebellious, di ba? More unique, it's about your uniqueness, di ba? It's like tinatawag, wala pa sila niyan, sa iyo lang makikita. Kaya nga ito, tinatawag na yung tinatawag na surprise, di ba? Gulatin mo sila. Yan ha. So naroon tayo sa tinatawag na career work para naman mag-improve ang inyong finance, di ba? Money, kung ito may business, the same, di ba? Investment, politics, OFW, it's about your mind, your thinking, di ba? Yan. So, maaari sabihin na natin, nahihirapan ka na sa trabaho mo, kaya narito si Damars. Ibig sabihin nito, abay, stay away. If you want to resign. Kaya nga Daleo, di ba? Yan the Emperor Daleo, di ba? Ikaw. Ibig sabihin nito, akala nyo kayo laang, marami pa diyan, di ba? It's like tinatawag, huwag kang matakot, di ba? Paano kung makamali yung aking panaginip, yung aking iniisip? No! Kaya ka nga Jupiter di ba? Makikipagsapalaran ka. Ay, ba Jupiter? Ay, di ba da Sagittarius, yung kalahating kabayo, kalahating tao. Ibig sabihin, susugal ka, makikipagsapalaran ka. Giving yourself a chance, di ba? Na magbago ang iyong karir para kayo magtagumpay. Ibig sabihin, huwag ka lang hanggang dyan, di ba? Kaya nga the tower. Ibig sabihin, huwag ka hanggang dyan lang, di ba? Ito, ibig sabihin nito, climb the mountain of Kilimanjaro, di ba? Yan. Kaya nga ikaw, di ba? It's like sasabihin, may sasabihin kayo, I am Pisces, I will do. Ibig sabihin nito, itong gusto kong gawin, di ba? It's like gulatin mo sila, di ba? Gulatan na, di ba? Yan. Ito ang meron ako, di ba? Ito ang aking gusto, di ba? Yan, It's like, ay naku po, Diyos ko po, hindi na maawat ang lintik ng the Pisces ito. Diba? Yan, gulatan lang. So, punta naman tayo sa inyong tinatawag love romance. Nasaan? Love romance. Marriage man ito, single, broken relationship, excess, widowed, ano man ang posisyon mo. Okay? Pisces. So, ibig sabihin nito, in 6 months, okay, whatever is this, hilaw pa ito, di ba? It's about good decisions, di ba?
It's about tinatawag, maybe you are thinking of a new relationship. Maaaring pagod na kayo sa relationship ninyo. Mag-asawa man kayo, mag-live-in man kayo, di ba? O yung tinatawag, baka mag-isa ka lang sa buhay, baka mga single kayo, di ba? Ito yung tinatawag paghahandaan, di ba? Yan. Hilaw pa yan, hilaw. Okay? So, ibig sabihin nito, the King of Pentacles, yung tinatawag, gusto mo nang lumagay, di ba? Yan. Ibig sabihin nito, para sa mga Pisces, gusto na nilang lumagay sa tahimik, di ba? Yan. So, maaaring ito, yung tinatawag na, sabihin na natin, meron na silang relationship na aalisan. Di ba? Yan. Kumbaga dito, kaya tingnan ninyo, okay? Yung kabayo is itim, it's about your desired, di ba? Yan. Gusto mong mag-invest sa bagong relationship, di ba? Relationship full of love, relationship full of fun, relationship full of everything, di ba? It's like merong garden, merong bahay, merong frigidaire, merong kotse. It's like tinatawag masaganang relationship. Kaya ito na. Okay? Ibig sabihin nito, in 6 months, sa loob ng 6 months, di ba? Starting August, ibig sabihin nito yung fresh thinking, di ba? So maaring for some of you here, ibig sabihin nito papasok na ako sa pag-aasawa, di ba? Gusto ko nang gumawa na ng bahay, pamilya, di ba? Yan, kasi ito yung desire nyo, kaya itim ang kabayo, di ba? So ibig sabihin nito yung tinatawag, gusto mo nang lumagay sa tahimik, yan ha? Yan, kaya ito narito, the Ace of Swords, paglagay sa tahimik, okay? Yan. So maaring sabihin na natin, ito ang inyong tinatawag na ipaprioritize ninyo simula kasi first eclipse of Leo in your 6th house. Paglagay sa tahimik. Yan ha? Okay? So maaring dito sabihin na natin may problema sa pamemera, ibig sabihin nito yung tinatawag maaring pagtutulungan ninyo, di ba? It's like sabihin na natin, nako para tayo makabayad sa utang natin, ay pagtulungan natin, di ba? Yan, hindi ko ito kaya darling bayaran, ibig sabihin tumulong ka sa atin para maubos ang ating utang, di ba? Yan. So it's like tinatawag, it's a relationship, di ba? Kaya nga the Ace of Swords, a relationship, di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag na kailangang magkaroon ng katalinuhan, di ba? Yan, para ito is tinatawag na magtagumpay, di ba? It's like sasabihin, darling, iyong ilaw at tubig ha, at ako ang mabayad ng bahay, di ba? Sharing, di ba? Yan, contribution para magkaroon ng tinatawag an everlasting love. Okay, so punta man tayo doon sa tinatawag na family. Saan pa? Okay? Asan ko di ko? Friends, neighbors, society, co-workers, relatives, mga pinsan, mga in-laws, bayaw, hipag, kung sino man yan. Di ba? Oh, Pisces. Oh. So, ibig sabihin nito, yan ha, meron ditong tinatawag pagmamahal. Di ba? Kapayapaan. Kung ano man ito, it's like magkakaroon na ng ending. Okay? Ibig sabihin nito, pagtatapos ng alitan between you. Diba? Kaya nga cups, nakasaklob ang cups, meron takip. Ibig sabihin niyan, yung mga importanteng tao sa buhay nyo. Diba? Kumbaga dito yung tinatawag mahal na mahal mo, 'di ba? Pero meron, it's like tinatawag merong higitan, okay? Matapos na ito at magkaroon ng tinatawag na kasayahan, 'di ba? Kasi ito ay tinatawag the Three of Wands, 'di ba? Yan. Magkaroon ng tinatawag na it's like happiness, 'di ba? Walang problema, 'di ba? Yan. Joy, yan ha. So kung ano man ito, 'di ba? You are wishing, okay? Kung ano itong pinagkakanasa mo dahil mahal na mahal mo naman sila, 'di ba? It's like magbago ka naman, 'di ba? Nanay, tatay ko, magbago na kayo, tumigil na kayo sa katutuma, sa kasusugal. Kapatid ko, tumigil ka na sa kaiinom, kasusuntok diyan sa labas, 'di ba? Bayaw, hipag ko, huwag kayong masyadong iskandalosa. Diba? Halimbawa mga friends ninyo. Ibig sabihin nito, oy, huwag mo naman ako palagi na ichinichismis. Diba? Magbago ka na. Diba? Kasi you cherish them. Diba? Mahal na mahal mo naman sila.
disappointed ka di ba? Kumbaga dito yung tinatawag na dapat perfecto ang ating mahalan, samahan, relationship. Because this is what you want, di ba? Katahimikan. Sa katrabaho man yan, sa inyong tinatawag environment, di ba? In the place where you live, in the town where you live, di ba? In the workplace where you work, di ba? Mga pinsan mo man ito, kung sino ito kahigitan mo, di ba? It's like, sana magbago na kayo kasi narito on the death, di ba? That is what you are wishing always, di ba? Sana magbago na kayo, di ba? Magbago na po kayo, di ba? Sabi na natin, baka naman wala kang away sa kanila, di ba? Ito yung tinatawag, mga naririnig mo about from others, di ba? Nako, yung kapatid mo, nako, pagka nakakainom, talaga namang nagwawala, di ba? It's like tinatawag, magbago ka na, pagdadasal kita sa Diyos, magbago ka na, di ba? Tapos ang kwento. So, punta na muna tayo sa inyo tinatawag health. Okay? Okay? Pwede rin ito asawa, di ba? Magbago ka na asawa ko, di ba? Yan. Magbago ka na biyanan ko. Magbago ka na kapitbahay ko. Diba? Kumbaga dito yung tinatawag, suffocate ka na. Diba? Yan. So, it's about your health. Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na, kasi narinig ang the fool. Diba? Ibig sabihin ng the fool, yung tinatawag, anong hindi mo alam. Diba? Yan. So, ibig sabihin nito, the Seven of Pentacles, di ba? Ibig sabihin ng the Seven of Pentacles, yan ha? Okay. It's about maaring your puso, di ba? Kasi meron kayong disappointments. Yan ha? Okay. Health, pwedeng health mo, pwedeng health ng family mo, ng magulang mo, mga kaibigan mo, kung sino man yan. Di ba? Ito yung ibig sabihin nito. Kung may maiitulong ka lang, di ba? So, ibig sabihin, ikaw kayo ito, di ba? Yaan. Kung sino ito, it's like may mababalitaan ka, di ba? Kung may maiitulong ka lang para mag-improve ang kanilang health, maybe you're a doctor, di ba? Maaaring ito yung tinatawag sa profesyon nyo, di ba? Maaaring you are surrounded by people, di ba? Baka albularyo ka, di ba? So, nakikita ko naman dito for you is wala naman kayong problema sa health ninyo. Ibig sabihin nito, yung mga taong nakapalibot sa inyo, maybe your family, your siblings, diba? Your neighbors. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na, it's like sa iyo pumupunta, diba? Yaan. Kaya dito isip-isip ka, ano maitulong ko sa kanya? Diba? It's like tinatawag, narito ang tinatawag, kaya ito Uranus, the full invention. Diba? Because you are rebellious. Diba? It's like tinatawag, mahilig kang mag-invento. It's like, ay inumin mo ito, inumin mo ito. Yan. Is, diba? Diba? Sabi naman niya, hindi ka kaya ako mamatay. Hindi. Diba? Kasi narito yung tinatawag, memory factual. Alam mo. It's like siguro, ito is, sabi nating patented, diba? Maaring herbal, diba? Maaring, alam mo, diba? Na ito yung tinatawag, makakatulong sa kanilang health, diba? It's like siguro, ito ini-apply mo na rin sa sarili mo, diba? Ini-apply mo. Yan ha. So, it's about yung tinatawag karunungan mo. Diba? Ano itong alam mo. So, it's more, kaya ito'y Pentacles, may kinalaman ito sa tinatawag na bio, diba? Lupa, diba? Halaman, diba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na it's like, hindi, parang nakikita ditong overconfident ka, diba? Kasi dito, yan ha. Overconfident. Yan ha. Pero, sinasabi ko sa inyo, yung tinatawag na huwag kayong masyadong overconfident din sa nalalaman nyo. Di ba? Doon sa mga halimbawa, inia-apply nyo. Let's say, sabihin na natin, meron kayong sabihin natin, inumin mo ito. Dahil, baka ito is tinatawag, madala mo lang sila
sa kapahamakan. Okay? Wag masyadong overconfident, di ba? Baka sa iyo tumatalab ito. Tatandaan nyo, Pisces, sa iyo tumatalab ito. Kung ano man ito, di ba? Kagalingan, di ba? Para mag-improve ang sabihin natin yung plema, yung ubo, di ba? Yung hika, okay? Wag, okay? Wag din masyadong overconfident. Kung kailangan pumunta sila sa doktor, kahit ikaw, di ba? Pisces, kahit pa sabihin mong ito'y subok mo na, di ba? Pero kung halimbawa sabihin na natin napakatagal na ng ubo mo, di ba? So maaring itong iniinom mo, ini-intake mo is tinatawag na ano lang siya, short reliever lang siya, di ba? Pero kailangan mo parang magpunta sa doktor, di ba? Yan. Kasi kumbaga dito yung tinatawag yan, isinasa ano tawag dito? Tinatawag na isinasapalaran, di ba? Hey, basta kainin mo yan. Maganda yan, maganda. Okay? Hindi lahat, okay? Hindi lahat ng mga, halimbawa sabihin na natin na ibinibigay mo, nakakatulong ka naman, di ba? It's more about beyond natural. Hindi lahat, di ba, is pwedeng makatulong. Okay? Ibig sabihin nito, yan, maaring pansamantalang reliever lang ito. Pero kailangan pa rin nila na tinatawag na pagpunta sa doktor. Okay? Yan. Sabihin na natin, ay hindi, yan ang ginagawa namin sa bahay, sa mga anak ko, sa mga asawa ko, ganyan, di ba? Okay, sa sarili ko. Hindi lahat applicable, di ba? Pwede sa iyo, sa mga ano. Pero iba-iba, tatandaan nyo, iba-iba ang tinatawag karosere ng tao. Di ba? Yan, ha? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na think before you act, think before you decide, think before you talk. Yan, ha? Kasi masyado kayong rebellious, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag, it's like sure na sure ka sa iyong ginagawa, sa iyong inirereseta, di ba? Yan. So, huwag ha? Oo. Huwag masyadong tinatawag na it's like, ano ito, yung mapagmataas, di ba? Dahil isang false move, Pisces, baka ibig sabihin nito, balikan ka. Okay? Baka ikaw is balikan. Yan ha? Dito ha? Mm-mm. So kung bala effective sa inyo, di sa inyo na lang ha? Okay? Don't share it. Kung ano itong alam mo, tumatalab. Makakatulong naman, di ba? Pero kung sa palagay mo naman, sabi nila hindi na aalis, tell them to go to the doctors. Okay? Sa iyo din. Okay? Kung hindi tumatalab sa iyo, abay, it's about time you go to the doctor. Di ba? So, tingnan natin kung may success kayo sa ang area sa buhay ninyo. Okay? So, ano ito? Di ba? Ibig sabihin nito kung may mga trabaho kayo, career ninyo, di ba? Whatever is this, businessman ninyo ito. Kung ano man ito, ibig sabihin nito, tinatawag na, kaya ito ay the Six of Swords, di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag, let it go. Pakawalan nyo na, di ba? Yan. Huwag kayong, it's like tinatawag, you are wearing pink glasses. It's like, ay, magbabago ito. Ay, alam ko, di ba? Hindi eh. Hindi. Yan ha. So, ibig sabihin nitong tinatawag na the high priestess is about tinatawag na your instinct, di ba? Yan. Pag sinabi na ng inyong instinct na, ay, nakikita nyo, wala nang pagbabago sa inyong career, sa inyong trabaho, sa inyong business, sa inyong kung ano man ito, social media, bitawhan nyo na. Dahil it's very, very taxing, di ba? Very, very taxing. So, ibig sabihin nito, magplano na kayo ng iba. Magplano na. Di ba? Yan, oh. Magplano na. Yan, di ba? Kung ano ito, di ba? It's like, magpapalit na ako ng career, magpapalit na lang ako, halimbawa sabihin natin, palit na social media, or tinatawag na it's about time na i-upgrade mo, di ba? Baka naman, ibig sabihin nito, tinatawag na wala silang nakikitang pagbabago, di ba? Sa iyong way of thinking, way of talking, di ba? Presentation, di ba? Walang nakikitang pagbabago. So, it's about time to discover, di ba? It's like magmuni-muni ka, mag-isip-isip ka. Maybe you have to go back to school. Maybe kailangan mo talagang magpa-enroll
control, 'di ba? Hindi yan yung tinatawag nakikita mo lang sa social media, gagayahin mo, 'di ba? Be more different, 'di ba? Yan. Be more innovative, 'di ba? Be more tinatawag na kakaiba. Yan ha. Sa relationship, ganun din ang nakikita ko. Kung nakakapagod na ang relationship, marriage man ito, live-in man kayo, di ba? Ibig sabihin nito, iwanan na ito, di ba? At ikaw, ibig sabihin nito, sa iyong pag-iisip, ano ba talaga, di ba? Ang gusto mo, di ba? Gusto mo ba mag-solo na lang para tahimik? O tinatawag, marami pa namang isda, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na, yung sarili mo, 'di ba? Tanungin mo, 'di ba? Ano ba talaga ang gusto ko sa isang relationship para magkaroon ng tinatawag happiness, 'di ba? So kaya nga ito ibig sabihin nitong the death at saka itong the high priestess, 'di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag unmasking, 'di ba? I-unmask. It's like tinatawag, "Hay, nako, pagod na ako sa pagsisilbi," 'di ba? Family man ito, sa mga friends man ito, 'di ba? Saan man ito, sa health man ito, 'di ba? So it's about tinatawag unmasking. Kaya nga the death at saka the high priestess. Ibig sabihin, you're a very, very high intuitive person. Diba? Gamitin mo, papahingahin mo ang iyong mind, okay? While you are alone in the comfort of your bed, ang tinatawag, ang iyong kausapin, yung iyong soul, the inner voice. Listen to your inner voice, diba? Yaan. Ano ba, okay, ang nararapat para sa akin? Anong klaseng career? Anong klaseng relationship, love relationship? What kind of friends, di ba? Ano ba talaga ang gusto ko sa buhay ko? Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag unmasking, aalisin mo na. It's like tinatawag, aalisin mo ng bigat sa dibdib mo, di ba? Mga taong nakakabigat sa inyong buhay, aalisin mo na, 'di ba? It's more about tinatawag the quietness of your mind. Okay? It's like tinatawag wala kang guilt, 'di ba? Wala kang tinatawag na sagutin sa iba. Okay? Yan, wala kang tinatawag na ikaw ikargahin ko habang buhay. It's about burden. Wala kang burdens, okay? They are not your burdens, di ba? Aalisin mo nga eh. Kaya nga, tinatawag unmasking, Leo in your 6th house.